Hoy, wala ka bang kaunting asal? May iba pang pasahero sa kotse. Paano mo nagawa yun? Harap-harapan kang nanonood ng pelikula dito. Ha? Hindi ito pelikula. Monitor ito sa bahay ko. Ano? Ako si Ye Chen. Ang babaeng nasa video ay ang mapapangasawa kong si Shen Yue. At ang lalaking iyon ay ang boss niya na si Fu Linzhou. Dahil madalas akong bumiyahe sa trabaho para hindi mapahamak si Shen Yue. Kapag mag-isa siya sa bahay, nagpakabit ako ng mga kamera sa bawat sulok ng bahay. Ngayon, maaga akong umuwi mula sa biyahe. Akala ko magugulat ko siya sa biglaang pag-uwi ko. Pero hindi ko inasahan na ako ang makakakita ng eksenang ito. Hindi ba't yang walang kwenta mong mapapangasawa? Hindi uuwi ng biglaan. Hindi. Huwag kang mag-alala. Pinakamaaga. Bukas pa siya uuwi. Kung hindi, mas mabuting pumunta na lang tayo sa hotel. Hindi. Dito na lang sa bahay ko. Shen Yue, dahil hindi ka tapat, huwag mong sisihin ako kung wala akong awa. Ang 3 taon nating pagsasama, huhulihin ko kayong dalawa sa akto sa kama. Naglakas loob kayong gumawa niyan sa bahay ko. Saan na ang mga tao? Bakit si Shen Yue lang ang nandito? Mahal. Bakit maaga kang umuwi? Mahal. May hinahanap ka ba? Itong dalawang hayop na to, naglakas loob na gumawa ng kalokohan sa bahay ko. Hindi ko ito palalampasin. Gagantihan ko sila. Para pagbayaran nila ang kaiyahiyang ginawa nila, magsisingil sila ng kapalit. Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit ka kakaiba? Wala naman. Napagod lang ako sa biyahe. Huwag mo akong hawakan. Mahal, anong nangyari sa'yo? May itinatago ka ba sa'kin? Siyempre, dahil diring-diri ako sa'yo. Talaga, wala naman. Sige, magpahinga ka muna. Maliligo lang ako. Ang weird. Bakit biglang nawala ang tao? Hayop ka. Sobrang halatang ng lalamang. Mahal. Biglang umuwi si Ye Chen. Nako, muntik na akong mamatay sa takot. Buti na lang nakaalis ka agad. Kung hindi, mahuhuli niya tayo. Mahal, magkita tayo bukas sa opisina mo, ha? Pwede kong isuot ang paborito mong medyas. Shen Yue. Shen Yue. Kaninong pambabaeng pang-ilalim ito? Sino ang may-ari nito? Binili ko yan para sa'yo. Mahal, purong bulak. Napaka-komportable nitong isuot. Subukan mo nga. Sinungaling ka talaga. 3 taon na, hindi ko pa rin nakita ang tunay mong kulay. Ganyan pala si Shen Yue. Sige. Kanino ka nakikipag-usap sa telepono? Isang babaeng katrabaho. Niyaya mo akong mamasyal sa weekend. Mahal, nandito sina mama at papa. Pinipilit na nila tayong magpakasal. 3 taon na rin tayong magkasama. Dapat lang naayusin na natin. Sa isang banda, karelasyon mo si Fu Linzhou ng palihim. Sa kabila naman, gusto mo pa rin akong pakasalan. Hindi iyan. May kakaiba rito. Mabigat na usapin ang kasal. Dapat talakayin muna natin sa magulang. Magpahinga ka muna. Maliligo lang ako. Magpapakasal na ba tayo? Ang sakto, nabigyan mo pa ako ng pinakamagandang pagkakataon para gantihan kayo. Ilalantad ko ang walang hiya ninyong ginawa. Sa lahat ng nakakakilala sa inyo, gagawin ko kayong parang daga sa kalsada na gustong batuhin ng lahat. Nasa telepono ang mga lihim ng lahat sa panahong ito. Nasa loob lang ng cellphone. Tingnan nga natin. Ilan pang lihim ang nakatago sa inyo. Yue. Sobrang bigat ng tulog mo, nitong 2 araw. Siguradong napagod ka ng husto. Hindi talaga kaya ng karaniwang tao ang buksan ang password ng telepono. Pero huwag mong kalimutan, ako ang namungunang programmer sa Jiangcheng. Ayos na. Gwapo ba ako? Baby, gwapo ba ako?
Baby, lagi kang nagpapakabait na parang inosente. Si Shen Yue na laging kunwaring simple at mahinhin. Hindi ko inakalang ganito pala kadumi ang nasa loob mo. Nakuha ko, amo. Ano? Nagdesisyon siyang pakasalan ako. Ibig sabihin, utos pala ni Fu Lingzhou sa kanya. Ang ipagawa sa kanya, tinatawag pa rin niya siya, na amo. Ye Chen, ano ang ginagawa mo? Bakit ka sobrang kabado? May itinatago ba sa phone mo, na hindi pwedeng malaman ng iba? Kumalma ka naman. Hindi ko naman alam ang password ng phone mo. Nakita ko lang habang nasa biyahe ako. May maganda akong nakita na phone case. Binili ko para sa iyo. Mula ngayon, huwag mo nang basta-basta galawin ang phone ko. Kaya pala, bago pa tayo maging magkarelasyon, isa ka na palang kabit ni Fu Lingzhou. At saka, kunwari pang ang mahal mo ako. Ang usapin sa unang gabi ng kasal, ay puro lang pala. Utos ng amo mo sa iyo. Bakit ang sexy ng bihis mo ngayon? Ako ang public relations manager, at mukha rin ako ng kumpanya. Siyempre kailangan kong pumorma ng maayos. Puro kasinungalingan. Huwag mong sabihing hindi ko alam, na nagkausap na kayo ni Fu Lingzhou ngayong araw, na magkita ng pribado sa opisina. Mauna na ako, magmadali ka rin. Huwag kang mahuhuli. Sa chat history mo, alam ko rin na siya si Fu Lingzhou. Palang may asawa na pala siya noon pa, at ang asawa niya ay si Lin Ruozu. Siya ang tunay na may hawak ng grupo. Si Fu Lingzhou ay isa lang, na palamuning lalaki na umaasa lang sa asawa niya, at ang lakas pa ng loob niyang gumawa ng kalokohan sa ilalim ng ilong ng asawang tigre. Sige. Kung ganoon, iimbitahan ko ang aming chairwoman Lin, para makita ng mabuti ang galing ninyo. Ito, subukan mo nga ito para sa akin. Ha? Fu Lingzhou, ikaw na basura ka. Hinaan mo nga, baka marinig pa ng mga tao sa labas. Gusto ko ngang marinig ng lahat, para mas exciting. Sa mga manonood ng palabas na ito, paano mawawala ang mga magulang mo? At saka, hindi ba ninyo ako minamaliit kung ganoon? Pagsasamahin ko kayo kay Shen Yue, na lapastangang babaeng iyon sa libing. Tito, tita, lahat kayo nasa bahay pala. Mabuti, kung naging mas maayos lang sana kayo sa akin, hindi ko na sana kayo madadami pa. Sa plano ko ng paghihiganti, wala akong dalang kahit ano. Ay nako, tingnan ninyo nga naman ang memorya ko. Ang dala ko sana para sa inyo, naiwan ko sa kotse. Kukunin ko lang. Sa hitsura mong iyan, makakabili ka pa ba ng maayos na bagay? Siguradong basurang mamahaling walang kwenta lang. Ibalik mo nga rito. Ako na lang ang magtatapon niyan. Ye Chen, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang anak kong babae? Tita. Dumating ako ngayon, para kausapin kayo tungkol sa kasal namin ni Yue. Kaya ako na mismo ang pumunta rito, tungkol sa kasal. Mas mabuting ipagpaliban muna natin, sa kondisyon mo ngayon. Ni wala kang maipagmamalaking ipon, isang buwang sahod mo lang na 50,000. Ang anak kong babae pa ang pakakasalan mo, tiyak na magugutom lang siya sa hangin. Tama. Parang pala ka na gustong kumain ng laman ng sisna. Pinayuhan namin si Yue. Ilang beses na siyang makipaghiwalay sa iyo, pero ayaw niyang makinig. At may gana ka pang pumunta rito para magbanggit ng kasal. Huwag kang mangarap. Tito, tita, hindi ba't yumaman na ako kamakailan? Kung hindi, mahihiya rin akong manghingi ng kamay ng anak ninyo. Yumaman. Sa malas mong buhay, yayaman ka pa. Mukha kang nilalagnat. Ha, hindi ako marunong yumaman. Pero, nanalo ako kamakailan ng unang gantimpala sa loto. Ang premyo, 5 milyon. 5 milyon. Totoo ba yan? May ganito ka palang swerteng hindi mo inaasahan. Totoo.
May pera na ako ngayon. Kung ganoon, ang kasal namin ni Yue, hindi na pwedeng patagilan pa. Kailangan ko na siyang bigyan ng opisyal na katayuan. Ano pang tinitingnan mo? Hindi mo pa babilisin ang pagluluto para sa mahal kong manugang. Oo nga. Wala nang masyadong ulam sa bahay. Narito na ang aming mahal na manugang. Hindi naman pwedeng palayasin ang tao ng gutom. Wala ngang ulam. Bakit di ka pumunta sa palengke at bumili? Bumili ka ng mahal, pork ribs at seafood. Sige, gastusan mo ng todo at iuwi mo. Oo, aalis na ako ngayon. Hindi na kailangang abalahin pa. Pagkatapos kong sabihin ng pakay ko, babalik na ako sa trabaho. Ay, manugang, anong sasabihin mo? Makikinig akong mabuti. Kahit ako pa ang matanda. Si Yaozu ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Shen ninyo. Alam ko rin, matagal nang ayaw siyang pakasalan ng girlfriend niya. Dahil sa pamilya ninyo, wala man lang kayong disenteng bahay na magiging tahanan nila. Iyan din ang matagal nang bumabagabag kay Yue. Kaya, napagpasyahan kong bigyan kayo ng malaking regalo. Anong regalo? Sa sentro ng lungsod, bibili ako ng isang maluwang na bahay na may 3 silid, at ibibigay iyon kay Yaozu. Talaga, bayaw. Ang pamilya Shen ang pinakamababa ang tingin sa akin noon. Si Shen Yaozu talaga. Wala naman siyang ginagawa sa buhay. Pero lagi pa niyang sinasabing ako raw. Walang silbing tao na hindi bagay sa atin niya. Tuwing pumupunta ako rito, hindi ako matinong tinitingnan. Pero ngayon, una niya akong tinawag na bayaw. Ang pamilyang ito, walang ni isa ang inosente. Sabi ko na nga ba, swerte talaga ang kapalaran ni Yue. Natagpuan na niya, ang napakabuting mapapangasawa na si Ye Chen. Kapag may pera na, ang una niyang iisipin, ay ang aming Yaozu. Yaozu, bilis, yumuko ka at magbigay galang sa bayaw mo. Nasa itaas ka na, bayaw. Tanggapin mo ang paggalang ni Yaozu. Sige na, tama na. Tama na, hindi na kailangang napakalaking pagyuko, malapit na akong maging kasama ni Yue sa iisang pamilya, kaya ang kapatid niya ay kapatid ko rin, ang pamilya niya ay pamilya ko rin. Tungkulin ko lang naman ito. Oo nga, tingnan nyo nga, ganyan kagandang manugang si Ye Chen. Saan pa tayo hahanap ng katulad niya? Ito ang ating lumang pamilyang Shen, talagang sinuwerte ng husto. Ye Chen, hindi mo talaga nakalimutan ang mga nakaraang taon, ang kabutihan naming mag-asawa sa iyo. Oo. Sa loob ng 3 taon, isang subo man, hindi ako kumain sa inyo. Pagdating ko, puro panlalait at panunuya ang inabot ko. Lagi akong parang aso na pinalayas sa bahay. Ay, oo nga pala, tito, tita, narinig ko na sa sentro ng lungsod, ang pinakamataas na uri na komunidad, Shanshui Yuyuan Estate. May promo kami ngayon. Kung bibili ka ng bahay ngayon, pwede kang makinabang sa alok na 10 taong walang interes. Punta na kayo at tingnan ninyo agad. Kung hindi, maubusan na kayo ng bahay. Ye Chen, narinig ko na ang mga bahay sa lugar na iyon. Nagsisimula na sa 2 milyon. Hindi mahal ang 2 milyon. Habang nandito ako, si Ye Chen, wala kayong dapat ikatakot. Tingnan ninyo ng maayos. Sige. Ang tigas mo naman. Nap-unit pa ang stockings ko, hindi na masuot. Kaya ko pang maging mas marahas. Sa gitna ng araw, nakalak pa ang pinto. Mukhang talaga may ginagawa kayong kalokohan sa opisina. Fu Linzhou, buksan mo na ang pinto. Kung hindi, sisipain ko na ito. Fu Linzhou, patay ka na. Asawa ko, bakit ka nandito? Tagapangulo. Anong ginagawa ninyo kanina? Bakit ayaw ninyong magbukas ng pinto? Kanina, nagre-report lang si Xiao Shen sa akin, tungkol sa trabaho para sa bukas na pagdiriwang ng grupo. Baka masyado lang siyang nakinig ng seryoso, kaya hindi niya napansin. Xiao Shen, kung wala namang mahalagang bagay, lumabas ka na muna. Sige po, President Fu. Tumigil ka. Itong stockings na ito. Anong nangyari? Huwag mong sabihin na kayo lang dalawa dito kanina, at may ginawa kayong kahiya-hiya.
Ikaw ba ang tumawag ngayon para ipahuli ako sa inyo? Sino ka ba talaga? Masyado silang tuso. Hindi ko alam, President Lin, kung nahuli mo ba sila sa kama. Wala. Dahil wala po kayong nakuhang matibay na ebidensya, mas mabuti kung susundin ninyo ang plano ko. Sisiguraduhin kong makakakuha si President Lin ng resultang ikalulugod niya. Sige, pumili ka ng lugar. Gusto kitang makaharap. Mag-uulat ako ng trabaho sa susunod. Huwag mong i-lock ang pinto, baka magkamali ng akala ang mga tao. Sabi kanina ng mukhang hules na babae, may nagbigay raw sa kanya ng tip para mahuli tayo. Ang taong iyon. Sino kaya? Hindi ko alam. Pero, naghihinala na ang babaeng ito sa atin. Kailangan nating mag-ingat ng kaunti sa mga araw na ito. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang relasyon nila? At bakit mo ipinasa sa akin ang impormasyon? Magsalita ka. Ano talaga ang pakay mo? Marami pa akong alam.现在还不是时候，我正在秘密转移林若雪的资产，等我手里的底牌足够，我会像扔垃圾一样把它甩掉，然后我们远走高飞。Mga walang hiya. Matagal ko nang alam na si Fu Linjo ay may kalokohan sa labas. Ako, palagi lang akong nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Hindi ko inakala na pati kayamanan ko gusto na niyang angkinin at pati buhay ko gusto niyang kitilin. Magsalita ka, anong plano mo? Ang CCTV ng bahay ko, nakakuha ng maraming video ng pagdadaya nila sa seremonya ng grupo bukas. Ihahayag ko ang kalokohan nilang iyon sa malaking screen sa banquet hall. Ilabas ang mga baho nila sa harap ng lahat. Ang usaping ito, ikaw lang ang makakagawa niyan. Sang-ayon ako. Ikaw ang fiancé ni Shen Yue, Ye Chen. Servidor, magkano ang bahay na ito? Ang galing ng panlasa ninyo. Napakaganda ng lokasyon at ng ilaw dito. 2 milyon lang. Marami ng kliyente. Nagpareserba na sa akin ng unit na ito. Kung gusto mo, mas mabuti pang kumilos ka na agad. Mahuhuli ka na. Maaagaw na ng ibang kliyente. Totoo naming gusto naming bumili. Hindi mo pwedeng ibenta sa iba. Kung magbabayad ka na ngayon ng 200,000 na down payment, tiyak na itatabi ko ang bahay na ito para sa iyo. Kung hindi, wala rin akong karapatang itabi ang bahay. Ang 200,000 na down payment, magtulungan na lang ang buong pamilya. Hanggang 100,000 lang ang kaya. Tay, maghintay ka muna. Hintayin muna natin na bigyan tayo ni Ye Chen ng pera. Saka tayo mag-usap. Ma, ito lang ang gusto ko. Kung hindi mo ito bibilhin para sa akin, makikipaghiwalay sa akin si Mengmeng. Magpapakamatay na lang ako. Huwag. Anak, parang 5-6 din naman ang pangungutang. Kailangan mo nang may hulog ang down payment na ito. Asawa ko, bilisan mo at humiram ka kay Kuya Tiger ng 100,000 na 5-6. Ihulog muna ang down payment. Sabi ni Ye Chen, ibibigay niya sa atin ang pera. Tiyak na ibibigay niya. Talagang ang mangungutang pa ng 5-6. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo. Pakipirmahan muna po ang kontrata. Kapag nabayaran mo na ang bahay na ito, sa loob ng 1 linggo, hindi namin ito ibinebenta sa labas. Pero kung pagkalipas ng 1 linggo, hindi ka magpapatuloy sa pagbabayad ng natitirang bayarin, hindi namin ibabalik ang down payment mo. Ha? Hindi ibinabalik ang down payment. Oo. Nakapahiram ka na ba o hindi? Oo, nakapahiram na. Pero, ay nako, bahala na nga. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Bilisan mo at bayaran muna ang down payment. Pakiswipe ang card. Si Ye Chen, mahal na mahal niya ang anak ko. Kahit buhay niya pa ang kapalit, hindi man lang siya mapapakunot noo. Dapat hindi na malayo. Itong basurang si Ye Chen, talagang napakaswerte. Pero, habang buhay siyang alipin ng pamilya natin. Mahal, ako ang mag-host ng grand event ng grupo bukas. Sa oras na iyon, isusuot ko ang ibibigay mo sa akin, ang evening gown na iyon, para mas mapansin ka sa banquet. Para malaman ni Lin Ruizu, ang mukhang nanlalatang iyon, kung sino nga ba, ang karapat dapat maging babae mo. Fu Linjo.
At ang mukhang laspag na babaeng iyon, kumpara sa iyo, ikaw na napakaakit. Bukas, ito na ang huling araw ninyo. Oy, tito, bukas, sa Caesar Hotel ko ito gaganapin. Magdaos kayo ng isang seremonya ng kasal para sa akin at kay Yue. Pakisama po ang tita, at si Yaozu para dumalo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Bukas, ako ang mamumuno sa seremonya ng kumpanya. Marami akong aasikasuhin. Hala, grabe ang pagod ko. Sa araw, abala ako sa opisina. Sa gabi, kung saan-saan pa ako napapagod sa kotse. Paano hindi ako mapapagod? Plansyahin mo muna ang damit. Isusuot ko yan bukas. Matutulog na ako. Madam Lin, pakihanda po ako ng 4 na piraso ng imbitasyon para sa grand event ng grupo ninyo. Tagapangulo at Vice General Manager, ang ganda ng evening gown ni Xiao Shen ngayon, ha? Mukhang-mukhang. Parang taste talaga ng asawa ko. Huwag mong sabihin, siya ang nagbigay niyan sa iyo, di ba? Asawa ko. Paano ko naman siya bibigyan ng damit? Pumasok na kayo sa loob. Naghihintay na ng husto ang mga shareholder. Ay nako, ang bait-bait mong manugang. Engagement dinner lang naman yan. Bakit ganyan kalaki ang Randy? Tito, may pera na ako ngayon. Siyempre, kailangan naming bigyan kayong dalawa ng sapat na dangal para makita ng mga kamag-anak ninyo. Si Yue, hindi napunta sa maling lalaki. Para ma-appreciate ninyong lahat, si Shen Yue sa kama, ang hindi alam ng iba niyang panig. Manugang. Ako at ang tito mo. Kahapon, pumunta ako sa sales office at binayaran ko na ang down payment. Puro 200,000 talaga. Ngayon, kami sa bahay. Wala na kaming pambili ng bigas. Huwag mong sabihin. Oy, sinasabi mo na naman iyan. Dahil nasabi na ng manugang natin. Tiyak natutupad siya sa pangako niya. Huwag nang walang katapusan. Kuya, pakiusap. Papasukin na kami. Sige. Tara na. Paano ka na parito? Inimbita ako para dumalo sa grand event ng grupo ninyo. Ang mga dumalo ngayon sa grand event, pawang mga mataas na opisyal ng grupo. Ikaw, isang hamak na programmer lang. Bakit ka nakikisawsaw sa gulo? Tumalilis ka na. Shen Yue, ako ang lalaking pakakasalan mo. Sa tingin mo, tama lang na ganyan ang kausap mo sa akin. Tumahimik ka. Kapag nalaman ng iba na ang nobyo ko ay ganitong klase ng basura, nakakahiya ng sobra. At saka, ang dumalo sa handaan ngayon, kailangang may imbitasyon. Sa katayuan mo, wala kang karapatang tumanggap ng imbitasyon. Umalis ka na. Huwag mo akong ipahiya rito. Kung ganoon, paano naman sila? Gusto mo ring paalisin kaming lahat, tatay, nanay, kapatid, bakit kayo nandito? Anong pinagsasasabi mo, Ineng? Sa napakahalagang okasyong ito ngayon, paano kami hindi pupunta? Talagang mahalaga ang araw na ito. Pero kasama ang pamilya ko, anong kinalaman niyan? Pa at ma. Hindi sa ayaw ko kayong papasukin. Kaso ngayong araw, ang mga dadalo ay kailangan ng imbitasyon. Iyan ang mahigpit na patakaran ng kumpanya. Wala rin akong magawa. Tama na, pa. Hindi niya kayo pinapapasok. Papapasukin ko kayo. Ye Chen. Ikaw lang mag-isa ang pumunta rito para manggulo. Isasama mo pa pati ang buong pamilya ko. Ha, sinasabi ko sa'yo, ngayong araw, walang imbitasyon. Kahit si Haring Langit mismo dumating, hindi rin pwede. Imbitasyon lang naman, di ba? Sino ba nagsabing wala ako? 4 na piraso, sapat na ba? Paano ka magkakaroon ng imbitasyon? Siguradong peke iyan. Totoo pala. Ang chairman ninyo mismo ang personal na nagpadala ng imbitasyon. Paano pa magiging peke? Tiyo at tiya. Umalis na tayo. Ate, ang ganda ng suot mo ngayon. Talagang bagay sa bida ngayong gabi. Kahit host ako ng seremonya, hindi naman ako ang bida.
Anong sinasabi ni Yaozu? Ang weird. Mga iginagalang na pinuno, mga panauhin, magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang host ng gabing ito, si Shen Yue. Lin Ruizu, ikaw na laos na babae. Tingnan mo nga kung anong klaseng babae talaga siya. Ang totoong karapat dapat para sa tumabi kay Linjo. Ang susunod na ipakikilala ko sa inyo ay ang plano ng grupo para sa hinaharap. Pakitingnan ng malaking screen. Tumingin kayong mabuti. Heto na ang palabas. Magsisimula na. Ano ba ang ipapalabas dyan? Pa at ma. Yung babae na iyon, parang ate ko. Ha? Huwag tingnan, huwag tingnan. Patayin mo na agad. Shen Yue, ikaw na salot. Tingnan mo ang kagaguhan mong ginawa. Asawa ko. Noong kasama mo ako, hindi ka ganyan kaporma. Mukhang marunong siyang magbigay lugod sa'yo. Hindi gaya ng iniisip mo. Pakinggan mo muna ako, asawa ko. Maliwanag na kayo ang naglalampungan. Matibay ang ebidensya. Ano pa bang ipapaliwanag? Asawa ko. Nakiusap ako sa'yo. Pakipatayin muna iyan, pwede ba? Patayin mo na. Tapos na. Lahat tapos na. Fu Linjo. Noong panahon na wala ka ni isang dala, dahil inisip kong iniligtas mo ang buhay ko, ako lang ang nagpilit na tanggapin ka bilang manugang ng pamilya Lin. Sa mga taon na ito, hindi kita pinabayaan, di ba? Ipinadala kita sa business school para mag-aral ng management. Itinaas kita at ginawa kang CEO ng kumpanya. Ang kinakain mo, suot mo, at ginagamit mo, galing lahat sa akin. Lahat iyan ay top class na pamantayan ng mayayaman. Bakit mo ako gustong ipagkanulo, asawa? Naglabo lang ang isip ko noon. Siya iyon. Siya ang umakit sa akin. Kaya ako naglabo ang isip ko sandali, at nagawa ko ang napakalaking pagkakamali. Ganun ba talaga iyon? Sa video, sinabi mo na isa akong laos na babae. Ibig sabihin, nandidiri ka sa akin dahil matanda at pangit na ako. At siya, nasa kasibulan pa ng kabataan, at mahusay pa sa kama. Kaya kanya pinagnasaan ng husto. Kaya nagawa mo pang ipagkanulo ang sarili mo para sa kanya. Ang legal mong asawa. Hindi naman talaga ganun. Di ba? Kahit nakatulog ako kasama siya, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Pero sa puso ko, ikaw pa rin. Ikaw lang ang mahalaga. Kung ganun, paano mo ito mapapatunayan? Nanunumpa ako. Wala na akong anumang ugnayan sa kanya. Kung magkakaroon pa ako ng kahit anong ugnayan sa kanya, sana tamaan ako ng kidlat. Pero noong ako ang niligawan mo, nangako ka rin, na habang buhay kang magiging tapat sa akin. Ngayon ako naman ang pinagkanulo mo, pero hindi ka naman tinamaan ng kidlat. Ano pang silbi ng panunumpa mo? Ako. Mahal, hindi mo pwedeng itakwil ako. Nawala sa akin ang lahat. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Mahal, tingnan mo nga, hindi ka talaga kayang iwan ng malanding iyon. E ano ngayon ang dapat mong gawin? Ikaw na kaiya-hiya. Sino ka para pakialaman mo ang asawa ko? Ang relasyon ko sa asawa ko. Ano ka ba talaga? Lumayas ka na agad. Ayoko nang makita ka pa sa buong buhay ko. Lumayas ka. Ikaw. Paano mo ako nagagawang tratuhin ng ganito? Sinabi na niyang umalis ka. Hindi ka pa rin umaalis. Talagang hirap kayong maghiwalay. Ha? Bakit hindi ka pa rin lumalayo? Babae niya ako. Kahit mamatay ako, sa tabi mo ako mamamatay. Ako. Tay. Bakit mo ako sinasaktan? Ako ang nanakit sa iyo. Tingnan mo ang kalokohan na ginawa mo. Nalantad na ang lahat. Tapos nandito ka pa rin. Nagpapaka-inosente. Hinahabol mo pa ang may asawang lalaki ng iba. Ang mukha ng pamilya naming Shen. Sinira mo ng tuluyan. Tay. Tao rin ako. May karapatan din akong magmahal. Mahal ko siya. Gusto kong sumunod sa kanya. Ano ang masama doon? Paano ako nagkaanak ng katulad mo? Walang hiya at walang kabuluhan na bagay. Nandyan pa si Ye Chen at nakatingin. Siya ang fiancé mo. Bilis, humingi ka ng tawad sa kanya. At humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Hindi mo pa rin talaga ikinakahiyang sabihin ang ganyang mga salita sa harap ng marami. Sa harap ng asawa ng iba. At magsabi ng ganyang kahihiyang mga salita. Gusto mo bang mamatay? Kung ikukumpara kay Fu Linjo, si Ye Chen ay isa lang na, ganap na inutil.
Humingi ka ng tawad sa kanya. Nananaginip lang siya. Mapapikan mo ako talaga. Si Ye Chen nga naman. Kakao lang niya sa sentro ng lungsod. Nabilhan ng kapatid mo ng bahay. Tapos gagawa ka pa ng ganitong kawalang hiyaan. Paano ako magpapaliwanag kay Ye Chen? Ye Chen, gusto niyang bilhan si Yaozo ng bahay. Saan naman siya kukuha ng pera? Hindi mo ba alam? Ang loto ticket na ito ay nanalo lang ng 5 milyon. Kailan ba siya bumili ng loto ticket? Baka niloloko lang ako ni Ye Chen. Paano ko malalaman? Tay at nanay. Bilisan ninyong isama si Yaozo at umalis na. Ang problema ko, ako na ang bahala. Wala kang kayang ayusin. Magmadali kang humingi ng tawad kay Ye Chen. Kami ng nanay mo ay magmamakaawa rin sa kanya. Alang-alang sa matanda kong mukha, baka sakaling mapatawad ka niya. Hindi ako pupunta. Mahal. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mamamatay ako kapag wala ka. Sinabi ko nang umalis ka. Bakit hindi ka pa umaalis? Asawa ko. Nawalan ka na ba ng inis? Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo rito. Tumayo ka nga. Humingi ka ng tawad sa kanya. Manugang. Nadala lang si Yue. Gumawa ng ganito kawalan Jia. Alang-alang sa matanda kong mukha. Patawarin mo na siya. Tay, hindi ba dati, pinakamababang tingin mo kay Ye Chen? Anong nangyari ngayon? Ako pa ang magsosorry sa kanya. Tumahimik ka na nga. Manugang, kung gusto mo nang hamupa ang inis mo, bugbugin mo siya ng gusto. Basta huwag mo lang siyang patayin. Tay, sinasabi ko sa'yo, kapag si Ye Chen ay naglakas loob na saktan ako kahit isang beses, hindi ko na siya papansinin. Ye Chen. Nang ahas kang saktan ako. Ye Chen. Nang ahas kang saktan ako, lalaban ako sa iyo. Tay. Bakit mo na naman ako binugbog? Bugbugin ka. Sinaktan ka na ni Ye Chen, mangangahas ka pang gumanti. Hindi po, sinasabi ko sa'yo, sa kademonyuhan mong ginawa, kahit bugbugin ka hanggang mamatay, hindi ka maagrabyado. Sige na. Tiyo, kung si Shen Yue ay hindi naman, nanghihingi sa akin ng tawad. Kung gayon, ang kasal nating dalawa, wala na. Hindi pwede yan, manugang. Hindi mo pwedeng sabihin wala na lang iyan. Oy, huwag mo nang tingnan ng iba. Tingnan mo rin ang sa inyo ni Yue. 3 taong pag-ibig ay hindi, basta-basta lang na pag-ibig. Ang samahan namin, ay hindi lang basta kapritsyo niya. Utos lang na ibinigay sa kanya. Anong damdamin? Paano mo nalaman ang relasyon namin? Mas marami pa ang alam ko. Kayo, 5 taon na ang nakalipas. Mula nang pumasok ako sa kumpanya, magkasama na kayo. Araw-araw mo siyang panadadalhan ng sakto sa oras. Mga litrato mo na malalaki ang sukat. Tuwing umaalis ako para sa business trip, pumupunta si Fu Linzhou sa bahay ko at palihim na nakikipagkita sa iyo. At minsan, mga video nating magkasama at malapit sa isa't isa. Ipinapadala mo rin sa kanya, para lang pagbigyan siya. Ang kakaibang hilig ng many akis na iyon. Tama ba ako? Palihim mong tiningnan ang cellphone ko. Walang mali. Lahat ng sikreto sa cellphone mo. Alam ko lahat. Wala kang hiya. Kayo, ganyan pala kayo. Kaya ninyong gawin ang ganyang mga bagay. Tapos ikaw pa ang may lakas ng loob na sabihing wala akong hiya. Tingnan mo nga ang kalat mong itsura sa video. Nakakadiri talaga. Video. Sa silid tulugan kinunan ang video. Naglagay ka ng kamera sa silid tulugan. Walang mali, ako ang naglagay ng kamera. Pero noong una, iisa lang ang pakay ko, ay para matiyak na ikaw, kapag nag-iisa sa bahay, masisiguro ko ang kaligtasan mo. Hindi ko inasahan, pero hindi ko sinasadyang masira ang relasyon ninyo. Kaya ikaw ang naglagay ng video. Masasabi nga, Ye Chen, mukha ka talagang mabait at tapat sa araw-araw, pero palihim kang gumagawa ng ganyang bagay. Isa kang ganap na hamak at duwag. Ano? Manugang, ang video sa screen kanina, ikaw ang naglagay, walang mali. Ang galing, ano, ay nako, ang labo mo. Sa huli, pakakasalan mo rin si Yue. Si Yue ang magiging asawa mo. Sinira mo ang pangalan niya. Ano bang pakinabang mo roon? Iyon na nga. Ipinakita mo sa lahat ang video ng misis mo. Sa lahat. Sa huli, ikaw pa rin ang pagtatawanan ng lahat. Hindi ba ikaw pa rin, Ye Chen? Nakakatawa. Kayo hanggang ngayon iniisip pa rin, na hindi ko pakakasalan si Shen Yue, tama ba? Kung hindi, ano naman, nanakit ka rin. Ikaw rin ang naglabas ng video, sinampal mo rin siya. Nawawala na rin dapat ang galit mo ngayon. Dapat dalhin mo na siya pauwi. At himukin mo siyang maayos. Baka, hindi na siya makipagtalo sa iyo. Lumaki ng ganito ang gulo. Nainsulto si Lin Ruozu. Sa kumpanya,
Siguradong hindi na ako makakabalik, at matatagalan bago ako makahanap ng bagong trabaho. Takot sa asawa si Fu Linjo. Kaya nitong mga huling araw, tiyak na hindi na siya mangangahas makipag-ugnayan sa akin. Kung ganoon, ako, kailangan ko na lang munang magtiis, at manatiling kasama si Ye Chen. Kahit paano, sakita niya. Sapat na para buhayin ako. Ngayon, hindi lang ako magbubura ng lumang sama ng loob, kundi makikipag-ayos pa ako sa kanya na parang dati. At kailangan ko pa siyang suyuin, para makuha ang tawad niya. Kayong pamilya na ito, anong klaseng utak meron kayo? Ye Chen, huwag ka nang umasta na parang bata, alam na ng lahat. Mahal mo ako hanggang buto. Hindi mo ako kayang iwan. Ikaw naman, bigyan mo ako ng ilang branded na bag. Baka sakali, kaya ko pang pilitin ang sarili kong makasama ka. Pakinggan mo nga, tao ba ang sinasabi mo? Alam ko. Ang tungkol sa akin at kay Linjo, naging alam na ng lahat, napahiya ka. Pero, ang minamahal mong babae, hindi ba mas mahalaga kaysa sa pride mo? Lalo na at mababa lang ang katayuan mo. Wala ka ring maipagmamalaking dangal. Suyuin mo naman ako. Baka sakali, bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon, ako pa ang napilitang magpakumbaba sa iyo, at hilingin ang tawad mo. Shen Yue, may 3 ulo at 6 na braso ka ba? O kaya mong lumipad sa ulap? Bakit kailangan pa kita? Ang walang hiyang ito, hindi pwede. Ikaw, hindi ka si Ye Chen. Sobra na ang sinabi mo. Ngayong araw, pinahiya mo ang ate ko, sa harap ng napakaraming tao. Kayong dalawa ngayon, patas na. Ngayon, makikipag-usap ka pa sa ate ko ng ganyan. Mukhang ayaw mo nang maging bayaw ko. Ikaw na bayaw. Kung sino ang gustong maging ganoon, siya na. Hindi ko iyan kailangan. Ulitin mo nga. Sabi ko, hindi ko iyan kailangan. Tingnan ninyo ang mukha ng pamilyang iyan. Sa Kim. Mangmang. Bastos. Kung sino mang gustong maging kapamilya ninyo, sumpa iyon sa 8 salin lahi. Asawa ko, kung ayaw mo, umuwi na lang tayo. Kasi ang baho ng pamilya, hindi dapat inilalabas. Ang video ngayon, magdaos ka na lang ng press conference, at sabihin mo sa mga mamamahayag, na ang video na ito ay gawa ng may konsensya, na gumamit ng AI para sadyang ipahamak ako. Kung hindi, sa mundo ng negosyo sa Jiangcheng, hindi na ako makakapagpatuloy. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Fu Linjo. Hindi pa kasama ang usapin mo at ang palihim mong relasyon kay Shen Yue. Kung pag-uusapan lang, ang paglilipat mo ng asset at ang planong paano mong ipahamak ako. Akala mo, may tsansa ka pa. Paano mo nalaman? Kung wala akong matibay na ebidensya, paano ako mangangahas gumalaw ng padalos-dalos? Tiningnan ko ang mga usapan mo at ang chat logs mo kay Shen Yue. Pinasuri ko na ng finance team ng kumpanya. Ang lahat ng daloy ng pera mo, ang perang inilipat mo, nabawi ko na lahat. Buisit. Sino ba ang nagkalat ng balita? Sino nga ba? Siyempre, ang babaeng malapit sa'yo. Shen Yue. Sa pananakot at pang-aakit ko sa kanya, naikwento na niya sa akin ang lahat ng pinag-usapan ninyo, lahat ng iyon. Ngayon, mahaharap ka sa napakahabang parusa sa kulungan. Shen Yue. Papatayin kita. Mahal, anong ginagawa mo? Ikaw na basura ka. Walang hiya ka. Naglalakas loob ka pang saktan ako. Isasama kita sa pagbagsak mo. Anong sinasabi mo? Wala akong maintindihan. Hayop ka. Naglalakas loob ka pang saktan ng ate ko. Papatayin kita. Ako. Ate, sinusubukan kitang iligtas. Bakit mo ako itinulak? Hindi ko papayagan na may kahit sinong gumalaw kay Fu Linjo. Sobrang gulo na nito. Tigil. Fu Linjo, sinasangkot ka sa ilegal na pangangamkam, paggamit ng pondo ng bayan at sinadyang pananakit. Ayon sa batas, aarestuhin ka namin. Sumama ka na sa amin. Inaapi ako. Asawa, iligtas mo ako. Hindi ka inaapi. Kasamahang pulis, pinapanta ko na ang sekretarya ko, para ibigay ang lahat ng ebidensya niya sa mga paglabag sa batas, sa mga autoridad. Sana, parusahan ninyo siya ng mabigat. Ayon sa batas namin siya huhusgahan. Alis na. Mahal. Ye Chen. Lahat ng ito, kasalanan mo. Hindi kita mapapatawad. Umalis na tayo.
Salamat, Linzong. Kung wala ka, talagang wala akong laban sa mag-asawang ulupong na iyon. Paano kita susuklian, ha? Ako. Ay. Anong gagawin mo? Malalaman mo pagdating mo doon. Yung ginawa natin noon, medyo, hiwalay na ako, single ka rin. Sa batas man. O sa moralidad, tapos na lahat iyon. Hanggat masaya si Lin, ayos na. Siyempre, masaya siya. Mas mahusay pa kaysa kay Fu Linzhou na hayop, ng malaki. Hoy, anong tingin mo sa akin? Ay, Umiiyak ka na naman. Iyakan mo lang ang kaya mo. May gana ka pang tumawa dito. At ikaw. Araw-araw ka na lang puro laro. Tae. Bakit ka nagmamadali? Kahit makulong si Linzhou, hindi ba dapat magpatuloy pa rin ang buhay natin gaya ng dati? Fu Linzhou. Puro Fu Linzhou na lang ang nasa isip mo. Walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Si Ye Chen ang ikinababahala ko ngayon. Paano kung hindi kanya patawarin? Si Ye Chen naman. Mas lalo ka nang hindi dapat mag-alala. Sige, ikaw na ang magsalita. Anong magagawa mo riyan? Sa pagkakilala ko sa kanya. Hindi aabot ng 3 araw. Siguradong lalapit din siya sa akin. Pareho ka na rin ng mga ibang tao. Paano mo naman nasabi na sigurado na? Patawarin ka ba niya? Talaga, nasa init lang siya ng ulo. Pag ilang araw na siyang nagkimkim ng sama ng loob, ayos na rin. Sa totoo lang, mahal niya ako ng husto. Mabubuhay siya kahit mamatay ako. Kung wala ako, hindi na ako makakatagal. Pero ayos na rin iyan. Kung hindi bago matapos ang 5 araw, ang natitirang bayad sa bahay natin, ay hindi na mababayaran ng buo. Ang 200,000 na deposito na ito, hindi ba masasayang lang? Yu Wei, talagang hindi na pwede. Ikaw na lang muna ang magpakumbaba, umuwi ka at humingi ka ng tawad sa kanya. Sa ganun, may kaunting pag-asa pa tayo. Kung hindi, ang 200,000 na iyon, ay talagang katapusan na ng pamilya natin. Hindi na tayo makakaahon pa. Paano natin siya hihingian ng tawad? Siya ang nagpalabas na parang tanga ang ate ko, sa harap ng napakaraming tao. Gaano ba kabilis siyang mapapatawad ninyan? Kapag ginawa natin iyan, aakyat lang siya sa atin. Tama ang sabi ni Yao Zhu, ang ganitong tao, hindi pwedeng sanayin sa luho. Habang mas sinusuyo natin siya, lalo lang siyang magiging parang aso. Kamakawag ang buntot para mamaalamaw sa akin. Ngayon, ang year-end award ng kumpanya, ang iModel na dinevelop ko, ay nagdala ng higit 5 bilyong tubo sa kumpanya. Kung base sa porsyento ng komisyon, at least 300,000 ang makukuha ko. At may pagkakataon pa ako, na ma-promote bilang pinuno ng technical department. Wala na ang mga salot na uhaw sa dugo ng pamilya Shen. Ang perang ito, sapat na para makapagpahinga ako ng matagal. Happy ye! Ang benepisyo ng kumpanya ngayong taon ay naipamahagi na sa lahat ng empleyado at tumanggap sila ng tig 300,000 na bonus. At kayo ang may pinakamalaking ambag. Ang bonus na iyon ay siguradong lampas 1 milyon na ang panimula, di ba? Talaga. Kayong lahat nakatanggap ng tig 300,000. Hindi ba ako yayaman yan? Lahat iyan ay nararapat lang sa inyo. Kung wala kayo, hindi talaga kaya ng kumpanya. Nalampasan ang teknikal na hadlang ng AI. At sa lakas ninyo mismo, naitayo ninyo ang buong kumpanya. Lalo na ang bansag ninyo na anak ng hangin. Matagal nang kilala sa buong bansa sa high-tech industry. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang anak ng hangin ay parang Diyos sa buong industriya ng AI? Isa siyang presensya na parang Diyos sa buong AI industry. Huwag ninyong sabihin iyan. Kayo rin naman ay matiyagang nagsisikap at tumutulong sa trabaho ko. Tama. Bilisan ninyong tingnan kung magkano talaga ang naibigay. Oo. 100,000. Happy ye. Na-shock ba kayo sa laki ng bonus? Magkano po ba talaga ang natanggap ninyo? Bilisan ninyong sabihin para mainggit ako. Ako lang ang nakakuha ng 3,000. Ha? Paano naman nangyari iyan? Kahit ang janitora nga, nakakuha na ng 50,000 na bonus. Baka po nagkamali kayo ng basa. Totoo, 3,000 lang talaga. Siguradong sa finance nagkaproblema. Tinanggalan ko pa kayo ng 2 zero. Hindi bababasa. Dapat may isa pang zero. Oo, siguradong sa departamento ng finance ang may mali. Kung hindi, kahit paano, hindi aabot sa katwiran.
Ano bang nangyayari? Si Zhao Dezu ay na-promote bilang technical director. Sino ba si Zhao Dezu na iyan? Ni minsan hindi ko pa narinig. Siya ay isa lang. Bagong pasok na programmer. Katamtaman lang ang kakayahan. Karaniwan lang din ang pakikitungo niya sa lahat. At ang skills niya, wala talagang dating. Paano siya magiging technical director? Pero siya, ano ang nangyari sa kanya? Si Zhao Dezu na ito, may isa pang pagkakakilanlan. Siya ang nakababatang tiyuhin ng manager sa kumpanya natin. Kailan pa nagsimulang maging uso ang pag-akyat dahil sa koneksyon? Oo nga. Sang-ayon ang lahat na, sa buong kumpanya, ikaw lang ang karapat-dapat sa posisyon ng technical director. Ang promosyong ito, sigurado na sa inyo. Paano naman napunta sa isang walang alam na tao, ang posisyon ng direktor? Noong una nangako na sa akin ang boss, na ngayong taon, aahon ako bilang technical director. Hindi pwede, kailangan ko silang puntahan at tanungin ng maigi. Mahal. Binawasan ko pa ng mahigit 2 milyon ang bonus ni Yechen. Hindi ba gusto mo yung portion na iyon? Mabuti na lang, bukas weekend. Isasama kita para bumili ng kotse. Manager, may kailangan po ako sa inyo. Yechen, bakit ang bastos mo naman? Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok sa opisina ko? Pakinggan mo muna ako. Lumabas ka at kumatok ka. Kakatok ako. Sino ba iyan? Naistorbo mo si Manager Son. Ako si Yechen. Si Yechen po ito. Halika, dali. Anong kailangan mo? Yechen, gusto ko lang po sanang tanungin kayo. Ang year-end bonus ko po ba? Nabawasan ng 2 Wala naman ah. Binigyan kita ng 3,000 buo. Walang problema ah. 3,000 lang naman ang pera. Bakit lahat ng empleyado sa kumpanya ay may 300,000 na year-end bonus? Kahit ang mga janitor may 50,000 pa. Samantalang ako, 3,000 lang. Alam mo ba na ang karaniwang empleyado sa kumpanya natin ay may 10,000 na sahod? Ikaw, bawat buwan, 50,000 ang sahod. Mas mataas pa ang sahod mo ng ganyan kalaki. Tapos gusto mo pa ng bonus na ilang daang libo. Hindi ka ba nisusobrahan? Mataas ang sahod ko, dahil ako ang pangunahing teknikal na haligi ng kumpanya. Ang year-end bonus ay nakabatay sa performance review ng bawat empleyado, at ang nadala para sa kumpanya ay napagpasyahan ng pakinabang. Ang I-model na sinaliksik ko, ang kinita para sa kumpanya, mahigit 5 bilyon. Dagdagan mo pa ng kaunti, hindi ba dapat ganun? Hindi ba taon-taon ay may bonus ka rin? Paano ka naging ganid at walang hiya? Sabihin mo pa, bilang empleyado ng kumpanya, nararapat lang na mag-ambag ako para sa kumpanya. Kung hindi, bakit pa kita bibigyan ng napakalaking sweldo? Tingnan mo. Ang perang ito ko, hindi mo naman talaga balak ibigay sa akin. Sige. Tungkol sa year-end bonus, tatanungin ko pa ang finance. Tapos ako naman ang magtatanong sa iyo. Maliwanag na napag-usapan natin ngayong taon, na itaas ako bilang General Manager ng Technical Department. Bakit bigla mo akong pinalitan? Ang lakas ng loob mong magtanong pa tungkol sa kasalanan. Kusa iyong ipinangako ng boss. Natutuhan mo pang gamitin ng boss para idiin ako. Paano ka ba hindi marunong makipagkatwiran? Makipagkatwiran sa kumpanya. Ako ang katwiran dito. Sino ang ilalagay kong maging general manager? Siya ang pwedeng maging general manager. Mahirap bang isipin na ang posisyon mo ay mas mataas pa kaysa sa boss? Busy sa trabaho ang boss. At marami sa mga detalye ng kumpanya ay hindi rin niya malinaw na alam. Zhao Dezu. Mataas ang pinag-aralan, at napakahusay sa teknolohiya. Maraming empleyado sa kumpanya ang humahanga sa kanya. Kung ang sinasabi mo ay ganitong klase ng tao, hindi pwedeng maging technical director. Bakit? Sa tingin mo, programmer lang na marunong kopya ng code ang kukunin natin. Ikaw rin. Bagay ka ba? Ako. Bagay ba ako o hindi? Alam ito ng lahat sa kumpanya, mula itaas hanggang ibaba. At si Zhao Dezu, ano bang klaseng tao siya? Alam na rin ng lahat sa puso nila, kahit hindi ako maupo sa posisyong ito. Bilang technical director, ano naman ang magagawa? Hindi rin naman kay Zhao Dezu mapupunta, di ba? Lumalabis ka na. Ikaw ba ang manager o ako ang manager? Sabi mo na, ituring mo nang sinabi ko na, si Zhao Dezu ay isang pantay na talento. Ang sabi ko, mahirap ba? Dahil lang kapatid siya ng bayaw mo, pwede mo nang gamitin ang tungkulin mo para manaig ang pansariling interes at pilitin ang isang taong hindi karapat-dapat na ipasok sa posisyong hindi niya dapat angkinin, na kahit kailan ay hindi siya makaupo roon. Sasabihin ko pa rin ang dati kong sinabi, Manager Son, si Zhao Dezu, hindi bagay maging technical director. Kung magsasabi ka na naman ng kalokohan, maniniwala ka bang tanggalin kita? Tanggalin mo ako, ang mga produktong haligi ng kumpanya, ang mga modelong ay lahat ako ang nag-develop. Lakasan mo at tanggalin mo ako. Iniisip mo ba
na kapag nawala ka sa kumpanya, hindi na ito gagalaw. Sasabihin ko na sa iyo ng tapat, Ye Chen. Ang AI na dinevelop mo ay matagal nang nailabas sa merkado. Marami sa kumpanya natin, na malalaking matatag na grupo. Ngayon, pinapakain ka lang ng kumpanya. Wala na talaga itong saysay. Gagamitin mo lang ako tapos itatapon. Ano? At ang sinabi mo, ang summary ng dating, para makatipid sa gastos ng kumpanya. Ako na nga itong manager, ang dapat gawin. At saka, sa ngayon, sa loob ng kumpanya, sobra ng lampas sa limit, dapat magbawas ng mga empleyado. At ikaw naman, napakalaki ng sweldo mo, sa kumpanya natin din. Pangunahing target sa tanggalan, Ye Chen. Tanggal ka na. Ano? Ay nako, anak. Saan ka ba masama ang pakiramdam? Hindi ko rin alam. Madalas akong nasusukan nitong mga araw. Huwag mong sabihin. Binabati kita, Ginang. 3 linggo ka ng buntis. Ano? Buntis ako. Kanino kaya ang bata? Kapag magkasama kami ni Ye Chen, lagi kaming may proteksyon. Samantalang kapag kasama ko si Lin Zhou, hindi kami kailanman nagpro-proteksyon. Ang batang ito. Kay Lin Zhou. Nako, anak. Paano ka nabuntis ng anak niya? Bilisin mo, ipalaglag mo agad ang batang ito. Hindi ko ipapalaglag. Ito ang dugo at laman ni Lin Zhou. Kung ipapalaglag ko ito, paano ako magpapaliwanag kay Lin Zhou? May asawa na si Fu Lin Zhou. Nasa loob na siya. Gusto mong isilang ang bata, at ikaw ang magpalaki. Siyempre, hindi ko bubuhayin mag-isa ang bata. Nakahanap na ako ng pinakamahusay na magiging ama ng bata. Ano? Sino ang gusto mo? Magiging ama ng batang ito. Siyempre si Ye Chen. Siya ang pinakamaayos na sasalo sa bata, di ba? Kahit gaano pa kabobo at kabaliw sa iyo si Ye Chen, hindi niya magagawang magpalaki ng anak para sa lalaking nagtaksil sa kanya. Paano ko hahayaang malaman na hindi sa kanya ang bata? Mukha ba akong tanga? Anak. Noon ba? Noong nakasiping mo si Ye Chen, gumamit ba kayo ng proteksyon? Ayokong mabuntis ng anak ni Ye Chen, kaya lagi kaming may proteksyon. Paano mo nagawang itago sa lahat? Huwag kang mag-alala, ma. May paraan ako para dito. Pero ngayon na ganito na ang sitwasyon. Kailangan ko talagang magpakumbaba kay Ye Chen. Matagal nang walang breakthrough ang I-division ng kumpanya. Kulang din ang mga I-talent sa merkado. Wala kaming mahanap na maayos na technical director. Kapag nagpatuloy pa ito, ang kumpanya, mawawala rin sa merkado sa kalaunan. Magandang balita po, Chairman. Anong magandang balita? Ang ingay mo naman. Ang pangunahing tauhan ng Shengxing Technology, ang anak ng hangin, nag-resign ngayong umaga. Ang ibig mo bang sabihin, ang henyo sa tech na anak ng hangin? Oo, siya nga. Ang i-product ng Shengxing Technology, na umabot sa tagumpay na ito ngayon, 79% ng kredito ay sa kanya lang. Pero ang ganitong klaseng talento, siguradong ang Shengxing Technology, mag-aalok ng napakalaking sahod. Ang talentong iyan, kahit anong kapalit, kailangan nilang mapanatili. Paanong basta magre-resign na lang? Hindi ko rin alam ang eksaktong dahilan. Sa madaling sabi, ang balita ng pag-resign niya, ay siguradong totoo. At ang balitang iyon, hindi pa kumakalat. Ito mismo ang perpektong pagkakataon para kunin siya sa kumpanya natin. Bilisin mo, gusto kong makontak mo siya sa loob ng 5 minuto. Ako mismo ang mag-aanyaya sa kanya sa isang salo-salo. Kahit anong kapalit, kailangan ko siyang maging kanang kamay ko. Opo. Hello, excuse me. Kayo po ba ang kausap ko? Ikaw pala. Hindi ako ang dapat mong hanapin. May hinihintay akong iba. Mukhang ako nga ang napagkamalan ko. Sige po, hintayin nyo na lang. Ang weird naman. Wala namang ibang tao sa restaurant na ito. Dito mismo ang usapan. O baka. Na-stand up ba ako? O ibig sabihin, si Ye Chen ay ang sinasabing anak ng hangin. Imposible. Kung talagang siya ang anak ng hangin, isa siya sa mga top na white collar sa lungsod ng Jiangcheng. Hindi bababa sa 5 milyon ang taunang sahod niya. Paano naman mangyayari na si Shen Yue, dahil lang sa isang lalaking may asawa, ay ipagpalit ang isang matagumpay at kilalang binata? Ye Chen. Sino ang hinihintay mo?
Hindi ko rin alam. May HR ng isang kumpanya na nag-imbita sa akin. Sabi niya, gusto raw akong makausap ng boss nila. Hindi nga. Ang boss na sinasabi niya, hindi kaya ako iyon. Ye Chen, may palayaw ka ba? Bakit mo tinatanong iyan? Sagutin mo na lang ako, may palayaw ka ba? Yung matagal ko nang gamit mula pagkabata, anak ng hangin. Ikaw. Ikaw nga pala talaga ang anak ng hangin. Ang corny ng palayaw na iyan, tinamad na akong palitan. Maupo po kayo. Hindi na ako uupo, naghihintay ka pa rin naman ng tao, di ba? Hindi. Ngayong araw, sinarado ko na ang buong restaurant. Ikaw ang hinihintay ko, ako. Kaya pala, ang kumpanya ninyo, ang gustong kumuha ng technical director. Pero, alam mo naman ang sitwasyon ko. Sobrang lakas ng tama sa akin kamakailan. Wala akong ganang magtrabaho. Kaya, maghanap na lang kayo ng iba. Hindi pwede. Kailangan ikaw talaga. President Lin. Ang pilit na bunga, hindi matamis. Ang kinatatakutan ko lang, baka mauwi na naman ako sa pareho sa Shengxing Technology. Pangakong hindi ko naman natutupad. Sa huli, wala tayong magagawa kundi maghiwalay ng masama ang loob. Patawarin mo na ako. Ako si Lin Ruizu. Palagi akong tumutupad sa sinabi ko. Patawarin mo na ako. Ha, kahit na nagmamakaawa na ako sa iyo. Sige na. Basta pumayag kang magtrabaho sa kumpanya. Mga kondisyon. Ikaw na ang magbanggit. Sige, sabihin mo muna. Siguro. Anong klaseng trato ang maibibigay mo sa akin? Kung formal kang tatanggapin sa trabaho, sa tabi ng kumpanya, sa pinaka-eksklusibong mayamang distrito, bibilhan kita ng marangyang bahay ng cash, at ng isang limitadong edisyon na Lamborghini, para ihatid at sunduin ka sa trabaho. Kung hindi mo gusto ang magmaneho, magpapadala rin ako sa iyo ng isang full-time na tsuper, kasama ang lahat ng pang-araw-araw mong gastusin. Ang kumpanya ang sisigat ng buo. Bukod pa roon, bilang technical director, magbibigay pa ako sa iyo ng 5 milyong taunang sahod. Taunang sahod, 5 milyon. Ang taunang sahod niya dati sa kumpanya, malamang ganyan din kataas. Kung hindi maglalabas ng malaking puhunan, paano mo makukuha ang pabor ng pinakamahuhusay na talento? Kaunti ba iyan para sa iyo? Ganito. Lahat ng kinita mo para sa kumpanya, hatiin ko, 50% sa iyo. Dagdag pa, bibigyan kita ng 10% bahagi sa kumpanya. Sa ganito, hindi ka na lang empleyado ng kumpanya, kundi isa ka na ring direktor ng kumpanya. Sapat na siguro iyan, di ba? Nako. Kung ganoon, ang kita ko sa isang taon, ay aabot na sa mahigit 100 milyon, di ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Oo. Hindi pa ba sapat? Kung hindi, ako. Ibibigay ko ang sarili ko. Uy. Hindi na kailangan iyan. Talaga, sobra na. Sobra na. Kung ganoon. Talaga bang gusto mong magtrabaho sa kumpanya? Sa sobrang kaakit-akit na alok na iyan. Kung tatanggi pa ako, may sira na ako. Ahem. Dahil napakasinsero ni Presidente Lin. Kung ganoon, ako, hindi na rin dapat tumanggi. Pumasok ka na sa trabaho sa Lunes. Kasunduan. Ang mga kondisyong inilabas ni Lin Ruizu. Ang lupit pala. Noong nasa Shengxing Technology siya dati, yung miserableng sweldo niya, parang alipin lang siya roon. Bumalik na siya. Ikaw. Bakit ka nasa bahay ko? Anong ibig mong sabihing bahay mo? Hindi ba? Bahay nating dalawa ito. Ang kapal ng mukha mo talaga. Umalis ka na agad. Hindi ka welcome dito. Alam kong galit ka sa akin. Pero, ang tagal na nun. At saka, naparusahan mo na ako, di ba? Huwag mo nang palakihin pa. Sige na. Ha, nakakita na ako ng mga walang hiya. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kapal ng mukha. Kung hindi ka pa tatihil, iuulat kita sa pulis sa pagpasok mo sa bahay ng walang pahintulot. Ye Chen. 3 taon nating pagsasama. Hindi mo ba talaga kayang bitiwan? Alam na ng lahat. Ikaw, Ye Chen, sinira mo ang buhay ko, Shen Yue. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Sabihin mo sa akin ang nasa puso mo. Miss mo ba ako? Hindi mo na kaya, ano? Nagbilang pa nga ako hanggang 3. Kung hindi ka pa tatihil, huwag kang magkunwaring mabait. Anong paandar yan?
Noong laging nasa business trip ako, pag uwi ko, galit ka pa at gusto mo akong lamunin. Ang tagal ng business trip na ito. Mismo na ba ako at hindi mo na kaya? Huwag mo nang kontrolin. Halika. Halikan mo ako. Kung makakasama ko lang si Yechen sa iisang silid, maayos ko na ang lahat. Magagawa ko pa siyang ama ng anak ko. Pero, kawawa naman ang anak ni Linjo. Papatawagin pa ang inutil na ito na tatay sa loob ng ilang taon. Kapag nakalaya na si Linjo, iuuwi ko ang bata sa tabi niya. Yechen, ikaw lang naman. Ang gamit ko para palakihin ang bata. Sige, sayo na muna ang biyayang iyan. Anong ginagawa mo? Hoy, pulis ba yan? Talaga bang ikaw yan? Nandidiri ako sa'yo ngayon. Kung may kaunting respeto ka pa, umalis ka na agad. Ayokong makasama ka. Kahit isang segundo pa sa iisang silid. Kadiri. Yechen. 3 taon na kitang sinamahan. Yechen. Akala mo madali mo na lang akong itatapon. Sinasabi ko sa'yo, wala. Sa loob ng 3 taon, bawat buwan binibigay ko sa'yo ang 30,000 yuan na panggastos. Bukod pa roon, nagbibigay pa ako ng 20,000 yuan sa pamilya mo. Ang sahod ko kada buwan ay 50,000 yuan lang. Ang bonus ko, bukod sa sarili kong gastos, ay kailangan ko pang magbigay sa'yo buwan-buwan ng pangkain, pamalit, at pang-araw-araw mong gamit, at saka, kahit ni isang gawaing bahay, hindi kita pinagawa kahit minsan ng paglalaba, paghuhugas ng pinggan, o pagluluto. Ako lang ang gumawa ng lahat, sa loob ng 3 taon. Anong ambag mo? Oo. Sinamahan mo akong matulog ng 3 taon, pero hindi si Fu Linjo ang nag-utos sa'yo. Sa madaling sabi, sa kanya ang lahat ng ginawa mo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa gawaing bahay. Sapat na kung ibibigay mo sa akin ang sahod mo buwan-buwan. Eh bakit hindi ka na lang gumastos ng ilang libong yuan para kumuha ng kasambahay? Bakit kailangan pang buwan-buwan? Magbigay sa'yo ng ilang 10,000 yuan. Kasambahay. Makakasama ka ba ng kasambahay sa pagtulog? Shen Yue, hindi mo ba talaga iniisip na walang may gusto sa akin? Yechen, sinasabi ko sa'yo, mula nang magsimula akong mag-aral sa kolehiyo, ang humabol sa babae ko, hindi ako tumitigil. Ako si Yechen ang nabulag, sa gitna ng napakaraming mabubuting babae. Pinili mo pa ang isang hampas lupa na tulad mo. Ikaw, nangangahas kang bastyusin ako, hindi lang kita kayang bastyusin. Kaya ko ring paluin ka. Yechen, sobra ka namang lumampas sa akin. Mawawala ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang bawal pumatay. Ngayon, gustong-gusto kitang mawala, para tuluyan kang maglaho sa mundong ito. Reyes. Yechen, magsisisi ka rin. Kung sino ang magsisi, siya ang kawawa. Nakakaurat. Matandang basura, panahon na ng bayaran. Kulang na nga ang 20,000. Bilisin mo at maglabas ka ng pera. Ha, pautang lang naman namin ay 10,000. Bakit naging 20,000 ngayon? Ano? Gusto ninyong tumakas sa utang? Sige. Kung ganoon, ibebenta ko ang anak mo. Pampas sa interes niya ang 2 braso niya. Hindi. Mag-iisip kami ng paraan para mabayaran kayo. Maganda na ang lagay ni na Yue at Yechen. Nagkaayos na sila. Ibabalik agad sa inyo ang pera. Si Yechen na asong sunod sa Niren. Kapag ninitian siya ng kapatid ko, ibibigay niya pa ang buhay niya para sa kapatid ko. Huwag na nating pag-usapan ang halagang iyan. Ikaw, bakit ka umuwi na ganyan ang suot mo? Nasaan ang pera? Pera. Wala tayong nakuha na pera, aba. Kung ganoon, dapat ay makipag-ayos ka na kay Yechen. Hindi lang dapat makipag-ayos, kundi pinalayas pa niya ako. Mukha niyang iyon. Hindi na niya ako mapapatawad. Patay tayo dyan. Tapos na. Luging-lugi tayo ngayon. Matagal ko nang narinig na ang matandang ito ay may magandang pamangkin na babae. Ngayong nakita ko na, tunay ngang may basihan ang balita. Hindi lang maganda. Tingnan mo ang katawan niya. Tingnan mo rin ang mukha niya. Talagang pang top class. Lumayo ka sa akin. Tay, sino ba siya? Nandito sila para maningil. Matanda. Kung wala kayong pera, sa tingin ko pwede akong kumuha ng ibang kabayaran na lang. Halimbawa, itong maganda mong anak. Huwag mo akong galawin. Lumayo ka sa akin. Tay, iligtas mo ako. Tay, sakit ka pa rin talaga ng ulo. Gusto ko yan.
Kuya Tigre, utang ko sa iyo ang pera. Gagawin ko ang lahat para makabayad sa iyo. Magbigay po kayo ng ilang araw pa. Ikaw na matandang lalaki ka. Wala kang pera. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Ama, ayos lang ba kayo? Tumayo ka rito. Habarin mo ang damit mo. Anong sinasabi mo? Basta sundin mo lang ang sinasabi ko, at gawin mo ng masunurin. Bibigyan kita ng ilang araw pa. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Gawin mo ang sinasabi ko. Huwag mong hawakan ng ate ko. Ako. Nakapatay ako ng tao. Ye Chen, isa kang henyo. Ang iModel na bago mong binuo, isang araw pa lang sa merkado, at naaga na ang Shengxing Technologies, 60% ng market share. In-upgrade ko lang ang model na binuo ko dati. Napakasimple niyan. At ang model ng Shengxing Technology, ay kailangan ng regular na pagpapanatili at pag-aayos. Kapag wala ako, wala silang sinuman na marunong mag-maintain. Kaya, ang karanasan ng kanilang mga user, ay lalong lalala, magkakaroon ng crash, at malabo ng gumana ng normal. Sakto namang inilabas ang ating model. Sa panahon ng kanilang pagbagsak, agad nitong kukunin ang halos lahat ng market share. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Nako, Seo Ding, marami po kaming natatanggap na reklamo mula sa mga user. Sabi po nila, ang aming produkto ay hindi na gumagana ng maayos. Gusto nilang lahat na i-refund namin sila. Kailangan nating mag-refund ng hindi bababa sa 2 bilyon. Bakit nangyayari ito? Tawagin mo agad si Zhao Dezan dito. Seo Ding, sabi ni Manager Zhao, hindi raw po siya makakarating. Hindi ko na ba siya kayang tawagin? Hindi po ganun. Nakausap ko na po si Manager Zhao sa telepono. Sabi po ni Manager Zhao, nasa bakasyon na raw po siya kasama ang kasintahan niya, sa Maldives. Ano? Sa kritikal na sandali na nakataya ang buhay ng kumpanya, nakuha pa niyang magbakasyon. Bilisan mo at pabalaykan siya rito. Sinabi rin ni Manager Zhao, na wala siyang alam sa iModel. Kahit bumalik pa raw siya, wala rin siyang magagawa. Sinabi niya na, kayo na raw ang mag-isip ng paraan. Ang halimaw na ito, iniahon ko siya sa posisyon ng Direktor ng Teknolohiya. Ganyan ba siya magtrabaho para sa akin? At kayo? Daan-daang teknikal na personnel sa kumpanya. Hindi ninyo kayang ayusin ang maliit na bagay na ito ng maayos. Seo Ding, sa aming antas, imposible po naming masolusyonan. Ang pag-aayos at pag-upgrade ng produkto ay laging si Ye Chen ang namamahala. Kung ganun, tawagin ninyo si Ye Chen para ayusin. Pinatalsik na po ninyo si Ye Chen. Kaya pala, ako na mismo ang pupunta para anyayahan si Ye Chen. Walang silbi. Nakuha na ng Lin Group si Ye Chen. Kinuha siya ng may mataas na sweldo bilang pinuno ng technical department. Hindi na siya makakabalik. Ano? Naka-layoff ako. Pati pinakaugat, nataman mo pa. Ye Chen, bagamat ang Lin Group namin, ay isa sa nangungunang kumpanya sa lungsod ng Jiangcheng. Sa bilis ng pag-unlad ng ay ngayon, may panganib din kaming mapag-iwanan. Ikaw ang dahilan. Hayaan mo kaming bumalik sa tuktok iModule. Isang araw lang, lumagpas na sa 1.5 bilyon. Hindi pwedeng kulang ang ambag mo. Kung gayon, hindi ba dahil sa matalas mong mata, Lin Zhang, sabi nga ng kasabihan, maraming kabayong kayang tumakbo ng libo-libong li. Pero bihira ang bowl. Kahit gaano pa ako kagaling, si Ye Chen. Kung wala kang bowl, wala rin akong mapaglalabasan ng galing ko. Ang tamis ng bibig mo. Ye Chen. Lin Ruizu. Gusto kong mamatay kayong dalawa. Ang hatol ay labis na depensa na nauwi sa pagkamatay ng tao, pero kailangan mo pa ring makulong ng 5 taon. Attorney Chen, mag-isip ka pa ng paraan para sa akin. Maliit pa ang kapatid ko. Kung sapat na pera ang maibabayad sa pamilya ng namatay, maaari pa kaming patawarin. Ang tatay ko ay umutang ng 100,000 na mataas ang interes, kahit hindi na mabayaran ng tubo. Ang punong utang ay kailangan pa ring bayaran. Saan ako kukuha ng pera para bayaran ng pamilya ng namatay? Lin Zhou, ikaw pala. Ikaw ba? Mahina ka lang. Gusto mo bang tawagin ng pulis dito? Nasa proseso ako ng paghatid. Nang makalabas lang ako matapos isugal ang buhay ko. Mahal ko.
Hindi talaga kita ipinagbili. Alam ko, lahat ng iyon ay pakana ng babaeng si Lin Ruizu. Kung gayon, ano ang balak mo? Isama mo ako at tumakas ka. Tumakas tayo papunta sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Magsimula tayong muli at mamuhay ng maayos. Takbo. Saan tayo tatakbo? Ang mahuli pabalik ay maaga o huli ring mangyayari. Sa pagkakataong ito, nakatakas ako para lang maghiganti. Kung ganoon, gusto mong papatayin ko si Ye Chen at si Lin Ruizu. Ang mapagpanggap na iyan, hindi death penalty ang kaso mo. Hindi ka mamamatay. Pero kung may pinatay ka, talagang wala ka ng lusot. Wala na ako. Ano pang saysay ng mabuhay ako sa mundong ito, kung wala na rin lang akong silbi. At least, kung silang dalawa ang napatay mo, may halaga pa. Hindi ka naman nawalan ng lahat. Nariyan pa ako. At ang anak natin. Ano? Buntis ka sa anak ko. Buntis ka sa anak ko. Oo. Nakumpirma ko na. Anak mo nga. 3 linggo na ang pagbubuntis. Buti naman. May tagapagmana na ako, si Fu Linzhou. Hindi. Hindi pwedeng isilang ang bata. Hindi pwedeng ang bata. Kapag isinilang siya, wala na siyang ama. Hanggat hindi ka pumapatay ng tao. Hanggat kusang sisuko ka. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Hihintayin kitang makalabas. Magkakasama na tayong 3 bilang isang pamilya. Shen Yue, ikaw lang ang mahal ko. Ginawa mo pa ito para sa akin. Sulit ba? Sulit naman. Bakit hindi? Mahal kita, Lin Zhou. Ang tagal na. Kahit ano pa ang gawin ko, susundin ko ang gusto mo. Sa pagkakataong ito, makikinig ka ba sa akin? Yue, Yue. Sa pagkakataong ito, susunod ka ba sa akin? Yue, Yue. Makinig ka sa akin. Kahit ano pa ang nagawa mo, kahit paano ka man tingnan ng iba. Sa paningin ko, Fu Linzhou, isa kang mabuting babae. Hindi ka nararapat na magpakaganyan para sa akin. Mas nararapat ka sa mas mabuting lalaki. Alam mo ba? 越是想忘记，就越想见到你。怎么说明？怎么清醒？怎么适应？ Sino ka, at bakit mo ginagawa ito? Ikaw pala. Asawa ko. Matagal-tagal na rin. Tumakas ka sa kulungan. Oo. Pinilit ko pa ng husto bago ako nakatakas. Para lang. Patayin ka. Fu Linzhou, nabaliw ka na. Ang kahihinatnan mo ngayon ay sarili mo ring kasalanan. Ano ang kinalaman ko dyan? Ano? Kinalaman. Hindi mo na inisip ang damdamin ninyong mag-asawa. Ibinenta ang sariling dugo at laman para sa tinatawag na katarungan. Dahil lang sa maliit na bagay, gusto mo akong aipakulong. Sinasabi mo akong baliw. Sino ba sa ating dalawa ang talagang baliw? Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Mamamatay. Isa lang akong hampas lupang walang halaga. Hindi ako natatakot mamatay. Sa halip, kayong mga isinilang na may katsarang ginto sa bibig, ang dapat matakot mamatay. Kung hindi mo ako ipinagkanulo noon, hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ikaw. Tumugon ng kasamaan sa kabutihan. Lin Ruizu. Akala mo pa rin ba na ang lahat ng nangyari ngayon ay ikaw ang nagbigay sa akin? Sinasabi ko sa iyo, Fu Linzhou, ang lahat ng meron ka ngayon ay nakuha ko gamit ang lahat ng paraan. Mula pagkabata, tumakas ang nanay ko kasama ang isang mayaman. Iniwan ang may sakit kong ama, at ako na 3 taong gulang, kaming dalawa lang ang nagkapitan sa buhay. Alam mo ba? Ilang beses na akong muntik mamatay sa gutom. Dahil lang sa inyo. Kayong mga mayayaman, nawala sa akin ang nanay ko, nawala rin ang tahanan ko. Pero ano naman ang kinalaman ko roon? Siyempre, may kinalaman. Naalala mo pa ba ang Kung Fu community? Kayo ang nag-develop niyan, di ba? Ano ngayon? Dati, nasa bandang iyon lang ang lumang bahay namin, at gusto nyo pang give-in at palipatan kami. Ang tatay ko, para lang makakuha pa ng dagdag, na 10,000 para mapaaral ako, ay pinahamak ng walang pusong ama mo. Mga taong ipinasok ng sapilitan. Buhay na buhay siyang piniga hanggang mamatay sa ilalim ng guho. Mula noon, napadpad ako sa ampunan. Ang layunin ko sa buong buhay ko
ay hanapin ang pumatay sa tatay ko at ang kaaway ko, at ako mismo ang pumatay sa kanya, ang tatay mo. Lin Jianghai. Pero ang problema, maaga siyang namatay. Nung nasa elementarya pa ako, patay na siya. Anong gagawin ko? May anak pa siyang babae, ikaw. Lin Ruizu. Kaya ang galit ko, nailipat ko na lang sa'yo. Pinaghirapan kong makapasok sa isang kilalang universidad. Pinagsikapan kong makihalubilo taon-taon. Kinuha ko ang buong scholarship. Ginawa kong mas mahusay ang sarili ko. Lahat ng yun para makalapit sa'yo, ang espesyal na anak ng pamilya Lin. Alam mo na ang sumunod. Nagtagumpay ako. Naging manugang ako na tumitira sa bahay ng pamilya Lin. At hanggang ngayon, akala mo pa rin ba na baliw at walang puso ako? Kami sa pamilya Lin ang may kasalanan sa'yo. Siyempre, kayo ang may kasalanan sa akin. Ruizu, kung hindi lang kita ginalaw. Dahil totoo namang may halaga ka sa akin. Pero ang tigas mo kasi, ang pangit ng ugali mo. Kaya napagod ako ng husto sa pamilya Lin. Pero iba si Shen Yue. Sinasamba niya ako. Ako lang ang sinusunod niya. Pinaparamdam niya sa akin. Ang pwesto na dapat lang para sa isang lalaki. Lin Ruizu, mali ba ako? Kung may isang bagay na mali na agad sa simula pa lang, kung gayon ang bagay na yon, hinding-hindi na mapupunta sa tama. Fu Linzhou, sumuko ka na. Ipapaalis ko sa korte ang reklamo ko. Susulatan kita ng liham ng paghingi ng tawad. Bibigyan pa kita ng dagdag na pera. Sa ganito, wala na tayong utang sa isa't isa. Nakakaakit na kondisyon. Sige, hintayin na lang natin dumating si Ye Chen. Tapos saka natin maayos na singilin ang utang. Ano ang gagawin mo sa kanya? Bakit ang tense mo? Magkasama kayo. Anong pakialam mo dito? Huwag mong galawin siya. Kahit anong kondisyon mo, pwede mong ilabas. Ruizu. Ayos ka lang ba? Umalis ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Dali. Bitiwan mo na siya agad. Kung may gusto ka, sa akin ka dumiretso. Ngayon wala ka ng pagpipilian. Naiintindihan mo. Huwag kang padalos-dalos. Ano? Ikaw ang magsabi sa akin. Ilalabas ko sa publiko ang video namin ni Yue. At magkakaroon yon ng hindi na maayos na epekto sa kanya. Galit ako sa'yo. Gusto kitang durugin hanggang magkapira-piraso ka. Ngayon, ikaw at si Lin Ruizu, dapat may isa sa inyong mamamatay dito. Kung may dapat mamatay, ako na lang. Kayong dalawa. Pinapahirapan mo ako talaga. Fu Linzhou, ibinunyag lang ni Ye Chen ang tungkol sa iyo, at sa relasyon mo kay Shen Yue. Pero hindi siya dapat mamatay. Ako ang may dugong alitan sa iyo. Kaya kung may papatayin ka, ako na lang. Hindi. Hindi. Ikaw. Ikaw ang nagpakita sa akin ng halaga ko. Ikaw rin ang naglabas sa akin sa dilim. Binigyan mo ako ng ikalawang buhay. Kaya, ang buhay kong ito ay sa iyo na matagal pa. Huwag kang matakot. Fu Linzhou. Kung may papatayin ka, ako na lang. Sapat na. Dahil hindi kayo makapili ngayon, kayong dalawa ay pareho ng mamamatay. Huwag. Linzhou, huwag. Yue. Bakit ka nandito? Umalis ka na agad. Huwag mo nang isama ang sarili mo sa gulo ko. Nakikiusap ako para sa anak natin. Anak natin. Tumigil ka. Tumigil ka na. Kaya ko ba talagang lunukin na lang ang galit na ito? Naghiganti ako. Pagkatapos ng 30 taong paghihintay. At least. Kailangan ko ring patayin si Lin Ruizu. Hindi naman nakakatakot mamatay. Tama. Kahit ang bata sa tiyan ko nadamay pa. Ano? Buntis ka rin. Imposible. Matagal na tayong hindi nagsasama. Hindi sa iyo ang bata. Pagpasok mo noon, para makaganti ako sa iyo. Isang beses akong nakipagtalik kay Ye Chen. Sa isang beses na iyon ako nabuntis. Akin ang bata. Huwag. Huwag. Kung ngayong araw na ito hindi ko nalaman, na may sarili rin pala akong anak, papatayin kita. Kailan pa matatapos ang gantihan? Huwag mong hayaang ang puot ay maipasa pa sa susunod na henerasyon. Baby. Halika.
Ayos ka lang ba? 陪我 Samahan mo ako sa pagsuko. Ruizu. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin at huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. At isa pa. Iyong pera. Huwag mo nang hintayin na makalabas ako bago mo ibigay. Diretso mo na lang ibigay kay Yue. Kailan lang nagkaproblema ang pamilya niya. Ngayon mismo kailangan nila ng pera, at mag-isa pa siyang nag-aalaga ng bata. Hindi talaga madali. Marami pang lugar na kailangang gastusan. Huwag kang magkuripot, dagdagan mo pa. Iluluwal mo ba ang bata? Depende kung papakasalan mo ako. Ayokong ang anak ko ay lumaki ng walang ama. Siyempre, gusto ko, kung ganoon, ibinibigay ko sa iyo ang karapatan na maging ama. 沉入你的海意，想更深入沉溺，连